Akala ko mami may kausap mo eh. Nakausap na ba siya? Hindi ko pa siya nakakausap. Palihim nga na sinusundan ni Annalyn itong si Zoe at wala nga itong kaalam-alam. At nang maabutan nga ni Annalyn itong si Zoe ay nagtanong nga itong si Annalyn kung sino daw yung babae na nakausap niya. At dito naman ay tinatanggi ni Zoe na nagtanong lang naman daw siya kung nasaan daw itong CR. At dito nga na sinabi ni Annalyn, akala daw niya na mami na nga niya ang kausap ni Zoe. At nagtanong ito ulit si Annalyn kay Zoe kung nakausap na ba daw niya itong si Moira. At dito naman nagsisinungaling itong si Zoe kay Annalyn na hindi pa daw niya nakakausap. Subalit walang kalamalam itong si Zoe. Nang magkausap sila ng kanyang ina ay nakunan na pala siya ng larawan dito ni Annalyn upang mapatunayan na nagsasabi ba ito ng totoo. At dito nga na ibinunyag dito ni Annalyn at ipinakita kay RJ na niloloko lang sila dito ni Zoe dahil hindi talaga sumama itong si Zoe kay RJ upang tumulong sa paghahanap sa kanyang ina. Sumama ito upang pagsabihan si Moira na mag-ingat at galingan daw ang pagdadago dahil marami na ang naghahanap sa kanya, lalo pa't kumausap pa itong si RJ ng mga kababayan upang tulungan siya na hanapin itong si Moira dahil kriminal nga ito at kinakailangan na maibalik dito nga sa bansang Pilipinas. At dito naman na nagsabi itong mga kababayan na tutulong daw sila sa kanilang makakaya. Kaya kinumbinsi na nga ni Moira itong si Zoe na sumaman daw sa kanya at magpakalayo-layo. At hindi naman sumang-ayon itong si Zoe sa mga gustong mangyari dito ni Moira dahil nang hinayang siya sa kanyang residency sa Apex Hospital dahil malapit na nga ito matapos. At dito nga nang malaman ni Zoe na alam na ngayon ni Doc Carlos Benitez na itong pala si Moira ang naggutos upang nakawan ang bahay ni Carlos at pasukin. At dahil dito nagalit si Carlos dito kay Moira dahil sa kanyang mga nalaman at nagsisi na kung bakit tinutulungan niya pa si Moira sa lahat ng kanyang ginawang kamalian. Kaya agad naman na sinabi rin ni Zoe dito nga kay Carlos na balak na siyang isama ng kanyang ina para lumayo na sa ganon ay hindi na makulong itong si Moira at pinag-isipan ng mabuti ito ni Zoe at dito na nga nagkakaalaman dahil bago makatakas itong si Moira ay isisiwalat na nga at sabihin na ni Carlos Benitez kung naasaan ng tatago itong si Moira na sa ganon ay maunahan itong si Moira bago makaalis at isama palayo itong si Zoe dahil sa takot ni Doc Carlos na maka hindi na nga niya makikita pa ang kanyang anak na si Zoe. Kaya mas mainam na isuplong na lamang niya itong si Moira dito kay RJ na may nalalaman siya kung saan nagtatago daw ito na sa ganon ay madali nilang matuntun at mahuli itong si Moira. Lalo pa nung nalaman ni Lynette na may kinalaman nga itong si Moira sa nangyari ngang apang loob doon sa bahay ni Carlos at dahil dito ay nagalit ng husto itong si Lynette dahil sobra-sobra na daw ang mga kasamaan na ginawa ni Moira sa kanilang mag-ina ni Annalyn at hindi pa nga ito nakontento na pati itong si Carlos ay dinamay nito. Kaya naman sinabi ni Lynette na sana raw ay makarma itong si Moira at babalik sa kanya ang lahat ng mga kasamaan na ginawa niya. At dito naman na kumampi itong si Zoe sa mga sinasabi ni Lynette na dapat daw ay hindi pagsabihan ng ganon ng kanyang ina dahil nasasaktan nga itong si Zoe. At dito ay pinagtaka ni Lynette na bakit kinakampihan ni Zoe ang kanyang ina na kaya nga siya sumama dito kay RJ upang tumulong nga sa paghahanap dito kay Moira. Kaya mas nakakaduda ngayon na talagang nagsisinungaling nga ito si Zoe kaya siya sumama kay RJ upang tulungan niya ang kanyang ina na makatakas at lalo pat nalaman dito ni Annalyn na may balak palang tumakas din ito si Zoe at sumama na nga kay Moira. Kaya yan naman ang ating patuloy na pagkabangan bukas mga kapuso kung ano nga magiging kahinatan dito sa pagtatago ni Moira. Yan lang po at marami pong salamat.